Happy New Year! Happy New Year po sa lahat na makikinig sa mensahe ito. Ngayon po ay 2021 na. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon na tayo po ay binigyan pa ng pagkakataon na makarinig ng kanyang mga salita sa pamamagitan ng ating pagbabasa ng Biblia at sa ating pakikinig ng isang mensahe sa atin sa umagang ito. Good morning mga kapatid sa pananampalataya. Good morning sa mga lahat na makikinig sa mensaheng ito. Good morning sa mga taga Golden City Tennis Club, mga tennis partners. Good morning po at Happy New Year. I hope na gising na kayo at makakarinig kayo ng mensahe ito sa umagang ito. At kung hindi naman kayo makarinig ng live, ay pwede namang makinig sa mga parang sa susunod, no? Kasi maka-online naman ito. Good morning again. Good morning sa everybody. Good morning sa lahat. Magandang umaga sa lahat. At Happy New Year din po. Happy New Year. Good morning partner sa mga makikinig sa umagang ito. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay The Great Reset. Yung idea ng Great Reset na lumulutang ngayon. The Great Reset was discussed by Jesus in the road to Emmaus. Ito yung verses na matatagpuan natin sa Lucas chapter 24. Lucas chapter 24. Babasahin po natin itong account na to. Pwede natin simulan sa verse 13 hanggang dito sa verse 35. Yan po ang ating topic ngayon. Good morning po sa bawat isa. I hope na ang inyong mga New Year ay maayos, and we hope that this New Year sa awa ng Panginoon ay maging matagumpay at makaalis na tayo dito sa ating pandemic na COVID-19. So while waiting for others na makapasok po dito, kasi baka natutulog pa, gusto na nating i-discuss na mayroon pong lumulutang ngayon na Great Reset, but ang Great Reset po natin ay si Jesus Christ sa ating mga buhay. Although tayo po ay mayroong mga New Year's resolution, mayroon din tayong mga gustong baguhin na mga ibang direksyon sa ating buhay, no? Sa mga negosyo, personal na mga activities, others, parang hinahanap natin yung Great Reset button. So yun po ang ating pag-usapan ngayon, pero ang answer po dyan, the Great Reset button is Jesus Christ, the Messiah, na Diyos na nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos na nagkatawang tao upang iligtas po tayo sa ating mga kasalanan. Siya po ang Diyos na nag-incarnate, nagkatawang tao, pumupunta sa flesh, para siya ay mamatay para sa ating mga kasalanan, at the same time to fulfill all the laws na hindi natin kayang tuparin because we are all sinners. At hindi natin kayang iligtas ang ating sarili because God is very holy. Wala pong makakapasok sa Kanya na maski sino na makasalanan. Tayong na makasalanan ay mapapabanal tayo sa pamamagitan ng ating pag-accept sa mga ginawa ni Jesus Christ. At the same time, di tayo mapaparusahan kasi si Jesus Christ po ang mapaparusahan. So while waiting po ay babalikan ko po yung ating gospel na palagi kong ine-explain. Ang gospel po na ating ine-explain ay Jesus Christ, the true God, came to this world to save us. Nagkatawang tao siya. Kasi ang tao po ay hindi na kayang iligtas ang kanyang sarili. Ang tao po ay makasalanan. Sabi nga sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. And God is very holy. Makikita natin yan sa Isaiah. Very holy ang God. Walang makakalapit sa kanya na makasalanan. So that is the dilemma or the problem na tao ay makasalanan at ang nature natin ay makasalanan. Ang Diyos ay very mataas ang kanyang glory, walang makakapasok sa kanya o wala siyang inaalaw na kasalanan. So eventually, kung walang mag-intercede or walang pumapasok, mediator, tayo po ay mapapunta sa kapahamakan at tayo po ay naniniwala sa impyerno, the eternal death, no? At kung tayo po ay walang magsisave sa atin, tayo ay mapapahamak. Mabuti na lang that ang ating Diyos na maawain, merciful and graceful, grace made grace, siya po ay pinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. At ang sabi, kung sino mang maniniwala sa kanya ay magkaroon na buhay na walang hanggan. So we can only do this by magmamakaawa tayo sa banal na espiritu na buksan ang ating puso't isipan
tayo ay binigyan ng pagkakataon na mag-repent, no? Mag-repent at tanggapin si Jesus bilang ating Panginoon tagapagligtas. Yun po ang ating mensahe sa habang inaantay natin ang mga pumapasok na makikinig sa mensaheng ito. Yun po ang ating mensahe, the great gospel of our salvation. It is about the work and the person of Jesus Christ, na dapat si Jesus Christ ay tama yung pagkakilala natin kay Jesus Christ, tama na siya ay tunay na Diyos at siya ay tunay din na tao. True God and true man, truly God and truly man. At the same time, yung kanyang ginawa talaga na sinunod niya yung batas, no? At sinless siya, wala siyang kasalanan. At the same time, namatay siya for our sacrifice. Siya yung atonement, siya yung parang nagpacify o nag-appease sa galit ng God sa atin dahil tayo makasalanan. So sa umagang po ito, in 1 minute we will go to our topic today. The Great Reset was discussed by Jesus in the road to Emmaus. At ating pong babasahin ang chapter 24 ng Lucas. Simulan natin sa 13 para mayroon tayong buong konteksto kung paano nagkaroon ng kwento na ganito. Okay? Sige po. Simulan natin sa 13 ng Luke 24. The road to Emmaus. The road to Emmaus. Now behold, two of them were traveling that same day to a village called Emmaus, which was 7 miles from Jerusalem. And they talked together of all these things which had happened. So it was while they conversed and reasoned that Jesus himself drew near and went with them. But their eyes were restrained so that they did not know him. And he said to them, "What kind of conversation is this that you have with one another as you walk and are sad?" Then one of those whose name was Cleopas answered and said to him, "Are you the only stranger in Jerusalem, and have you not known the things which happened there in these days?" And he said to them, "What things?" So they said to him, "The things concerning Jesus of Nazareth was a prophet, mighty in deed and word before God and all the people. And how the chief priests and our rulers delivered him to be condemned to death and crucified him. But we were hoping that it was he who was going to redeem Israel. Indeed, besides all this, today is the 3rd day since these things happened. Yes, and certain women of our company who arrived at the tomb early astonished us. When they did not find his body, they came saying that they had also seen a vision of angels who said he was alive. And certain of those who were with us went to the tomb and found it just as the women had said, but him they did not see." Verse 25, Then he said to them, "O foolish ones, and slow of heart to believe in all that the prophets have spoken." 26, "Ought not the Christ to have suffered these things, and to enter into his glory?" And beginning at Moses and all the prophets, he expounded to them in all the scriptures the things concerning himself. Then they drew near to the village where they were going, and he indicated that he would have gone farther. But they constrained him, saying, "Abide with us, for it is toward evening, and the day is far spent." And he went in to stay with them. Verse 30, "Now it came to pass, as he sat at the table with them, that he took bread, blessed and broke it, and gave it to them." 31, "Then their eyes were opened, and they knew him, and he vanished from their sight. And they said to one another, Did not our heart burn within us while we talked with us on the road, and while he opened the scriptures to us?" So they rose up that very hour and returned to Jerusalem, and found the 11 and those who were with them gathered together, saying, "The Lord is risen indeed, and has appeared to Simon." And they told about the things that had happened on the road,
and how He was known to them in the breaking of bread. Salamat po sa pagkakabasa ng salita na ating narinig. Tayo muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos na aming Ama at makapangyarihan sa lahat na nasa langit, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat, Lord, na kami ay nakarating sa year 2021 at nalagpasan po namin ang 2020. Although alam po namin, Lord, na Ikaw din po, Lord, ang nagagabay sa bawat isa sa aming paglalakbay sa mundong ito. Alam po namin na kami din po, Lord, ay daranas ng mga pagsubok sa aming mga buhay, trials and temptation. Ngunit alam po namin, Lord, na Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang nagbibigay sa gabay sa mga bawat taong nananampalataya sa iyo. Lord, salamat po, Lord, sa aming binasa. At alam po namin, Lord, na ang mga account po na to, Lord, at ang iyong mga salita galing sa Biblia ay makapangyarihan sa lahat. Hindi ito babalik sa iyo na walang nagagawa sa mga buhay ng makarinig nito, Lord. Lord, alam po namin, Lord, na gagamitin mo po, Lord, ang mga salitang ito upang mabuksan po, Lord, ang aming puso't isipan upang maintindihan po namin, Lord, ang iyong mensahe sa amin na talagang ina-announce mo, Lord, long time ago, Lord. At hindi lang nabuksan ang aming mga puso't isipan. I-bless mo rin po ako, Lord, sa aking pagsasalita. Ganon din po, Lord, sa makikinig. Buksan mo, Lord, ang aming puso't isipan upang maintindihan namin to, Lord, lalo na sa mga mensahe na aming babanggitin sa umaga ito. Salamat muli, Lord, at dalangin namin to, Lord, sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Good morning, mga kapatid sa pananampalataya, at good morning po sa bawat isa makikinig sa mensahe nito. Ng ating pong pag-usapan ngayon ay tungkol po sa lumulutang na idea ngayon, that the Great Reset, the idea of a Great Reset, and palaging ginagamit natin ito na parang comparison na it was discussed by Jesus in the road to the Emmaus sa dalawang tao. Ibig sabihin, dalawang tao personalize ang kanyang pagka-discuss dito. So, una-una po, titingnan natin ano ba yung Great Reset na lumulutang sa kapanahonan na to. Ang Great Reset po ng kapanahon na to ay ginagawa nila itong parang theme for the 2021, lalo na sa mga economic aspects. Na talagang sabi nila, because of the COVID-19 pandemic, parang nawala yung ating mga pinaghirapan sa mga nakaraang taon at talagang ating i-reset. No? So, ang idea po yung reset ay parang pag nag-reset ka sa computer, alam po natin ang konsepto ng pag-reset, ipapatayin natin ang computer upang siya po ay magsisimulang mag-boot up to start again the operating system. Yan ang konsepto ng reset. Kung titingnan natin sa parang hindi nga nila masyadong ma-define, pero parang mayroon silang the value of your money is nothing now. The value of your money is nothing now. So, kailangan natin i-reset. Magsa-start tayo sa simula. But, yun po ang doon na parang magsa-start tayo sa simula. So, ginamit ko yung word na yan, the Great Reset, kasi sa ating pong mga buhay, mayroon po tayong sinasabing mga New Year's resolution. Ano ba ang buhay natin? Parang gusto ko na magbago, parang mga something like that. In fact, ngayon sa kapanahon na ng COVID-19 na naka-experience tayo ng COVID-19, and hopefully by the grace of God, talagang malampasan natin ito at matapos na, ay talagang maisip natin na may mga great reset talaga na kailangan. So, unang-una po, ang world po ay nag-iisip ng mga great reset. Lahat ng mga tao ay nag-iisip ng mga great reset. Organizations ay nag-iisip ng great reset simula sa korporasyon, no? Kasi ang mga korporasyon po ay hindi natin na malayan na yung mga pinagpupundahan ng mga tao na tinaya nila ang kanilang buhay upang ma-establish ang isang korporasyon, isang negosyo by one sweep of a COVID-19 na yun, pwedeng na ubos yun or na bankrupt or something like na wala talaga. So, ang mga corporation ngayon ay nag-iisip nila ng strategic management. Paano nila i-reset ang kanilang procedures? Paano nila i-adapt sa new situation which is COVID-19, lalo na pag may mga lockdown. So, marami silang mga innovation na ginagawa, no? Yan ang pinag-isapan ng Great Reset. Sa mga religious people naman, religious organization, nag-iisip din sila kung paano nila i-reset. Although, ang mga parang masamang connotation ay gusto na naman pumunta yung mga tao doon sa church kasi kailangan yun ng pera. In fairness naman sa mga church din talaga, hindi naman supernatural yung mga churches na ang mga tao doon na nagmamanage o nag-aasikaso sa ating mga churches ay hindi naman nangangailangan ng pera.
So kailangan din suportahan, at the same time kailangan din talaga mag-isip ng strategy. But yun nga ang problema ngayon ng mga religious churches, kasi hindi nila malaman ngayon kung paano nila i-reset ang kanilang strategy. In fact, mayroon ako narinig na mga topic like, what if they will not come back? Ang point nila doon, ang mga tao ngayon ay hindi pumunta sa churches. Sabi nila, kung matapos kayo ang COVID, babalik kayo itong mga tao sa churches, physical churches, like physical services or physical na mga gawain doon sa churches. Sabi nila, what if they will not come? Yan. So, siyempre, ang mga ngayon, nag-isip sila, paano ako mabubuhay? Kunyari, ikaw isang pastor na sa iyong financial support sa mga galing sa church. Siyempre, mag-iisip ka rin, no? Tao lang din naman yan, nangangailangan din ng mga pera yan, no? So, nag-iisip din sila ng Great Reset, no? Sa mga individual naman na tao, katulad natin ngayon, New Year, kala natin nakalampas na tayo sa COVID, pero the COVID is still there, no? Pero inisip natin, kailangan ko nang baguhin yung ating buhay. Usually sa ating mga pamahiin, sa ating mga nasisimulan na parang nag-great reset tayo tuwing New Year. Kaya nauso yung parang New Year's resolution, no? Pero ang ating pag-usapan po ngayon ay paano talaga mag-great reset ito? Paano talaga magkakaroon ng great reset? Kaya ginamit natin itong konsepto ng great reset at inilagay natin dito sa backdrop natin. Dinidiscuss natin yung the road to Emmaus, na si Jesus Christ ay nakipag-usap sa dalawang disipulo niya, believers na, ang isa ay si Cleopas. Sila ay lumalakad papunta doon sa village o nayon na Emmaus. Ngayon ang Emmaus na yan ay parang city na yan or town, no? Ang distansya po niya is about 11 kilometers. So imaginein mo lang, mag-isip ka ng ano bang 11 kilometers. Sa atin po dito sa Imos, simula sa Golden City hanggang sa SM Dasmariñas, that is 10 kilometers. So about something like distance yan. So sila po ay naglalakad doon, no? So una-una po ang ating pong talakayan ngayon ay ano ba yung background nito, kung bakit nag-usap sila, no? At bakit ginagamit natin ito, na gagamitin natin ang konsepto ng Great Reset with the backdrop of the COVID-19 and the New Year's resolution or New Year na ito sa paglapat natin dito sa verses ng Lucas 24 na nag-uusap si Jesus Christ sa dalawang tao na kanyang kinakausap. So ang una po ay titingnan natin yung background, pangalawa po titingnan natin yung history at ano yung mga ginagawa ng mga relihiyon, no? Yung tatlo kasi ang major religion yung Judaism, Islam at saka Christianity. Titingnan natin kung paano nila din nag-great reset din sila. At pangatlo po ay ang ating personal na buhay. So dito po ay tinatalakay natin dito na for the purpose na hindi nakarinig sa aking binasa kanina, sa mga hindi nakarinig ng aking binasa kanina, ang ating pong binasa ay nandoon sa Luke chapter 24 verse 13, starting from verse 13. Yun pong yung the road to Emmaus, kasi ang kwento po dito ay nabuhay na si Jesus Christ dito. In fact, tiningnan mayroon ng mga alagad ni Jesus Christ na pumunta o mga disipulo ni Jesus Christ at mga kakilala ni Jesus Christ na pumunta doon sa libingan at hindi nila nakita. So, mayroon dito isang account ni Lucas na may dalawang tao, sila ay papunta na sa Emmaus. Siguro umuwi na sila, no? Siguro sabi nila tapos na ito, wala na. Kasi sa account ko hindi sila naniniwala na talagang magpapatuloy pa talaga ang kanilang trabaho. Kasi ang mga Israelites po, sila po ay pumunta doon sa Passover or the Feast of the Unleavened Bread, kasi na-timing po or na-timing in the providence of God na ang pagkamatay ni Jesus Christ ay natapat doon or tinapat talaga ng God doon sa Feast of the Unleavened Bread at saka yung Passover nila na one of the great na dapat pumunta yung mga Hudyo doon. Tatlo kasi yung mga fiesta nila doon, yung Tabernacle, yung isa doon yung Yom Kippur, yung Atonement, Yom Kippur at saka yung Passover. Yan ang parang pinaka minimum requirement nila na pumunta yung mga Hudyo sa Jerusalem to celebrate the three
major feast na kanila. So ito po ay natapat talaga o tinapat ng Panginoon na mamatay si Jesus Christ doon sa the Feast of the Unleavened Bread or the Passover. No? Halos magkadikit yung Passover na yan, one day, and the celebration of the Unleavened Bread. Magkadikit din na seremonya. Ngayon po dito ay sila na ipauwi sa Emmaus. No? Tapos nag-usap-usap sila. Tapos siguro imaginein mo, malayo ang kanilang pag-usap, matagal itong pag-uusapan nila. Pumasok ngayon si Jesus Christ. Special, kaya nga special ito. Kasi si Jesus Christ mismo ang nag-discuss ng Great Reset, no? Conference ito. Pero sa conference kasi ng mga Great Reset ngayon, parang, paano ba natin gagawin? Pero si Jesus Christ, personal na siya pumasok. Sabi ni Jesus Christ, "What kind of conversation is this that you have with one another as you walk and sad?" Sabi ni Jesus Christ, ano ba yung pinag-usapan nyo? Bakit kayo ay mukhang malungkot? Tapos, tinento nila na isa si Cleopas, sabi na, bakit hindi mo ba alam? Sikat na sikat yan nangyari dito sa Jerusalem na to. Ikaw lang ba ang taong na hindi nakalam? Inassume ni Cleopas na nagulat siya, parang hindi mo ba na alam yan na nangyari na namatay si Jesus Christ, isang sikat na tao? Parang namatay si Ninoy, no? Parang gano'n. Tapos sabi niya, dapat alam mo dapat ito, sabi niya. Tapos sabi ni, "Are you the only strangers in Jerusalem? You have not known these things which happened in these days." So imagine mo, this phenomenon of pagdating ni Jesus Christ dito sa mundong ito at kanyang kamatayan ay hindi yan nakatago sa mga publiko. Naka-broadcast yan sa buong Jerusalem at nearby towns kasi sama-sama sila dun sa Jerusalem. Sinadya ng God na magsama-sama. Ang sinabi ni Jesus, what things? No? Si Jesus Christ ba ay hindi niya alam ito? Siyempre, alam niya. Unang-una, siyang pinag-usapan. Kaya nga mayroong mga sinasabi sa mga Bible na parang, bakit nagtanong? God, di ba God si Jesus? Pero mayroong mga cases na pwede naman siyang matanong to engage the conversation. Sabi ni Jesus Christ, what things? So they said to him, the things concerning Jesus of Nazareth was a mighty prophet. Sabi na mayroong isang propeta dito, napakagaling ng kanyang mga ginawa at kanyang mga salita. So, deeds and words. Sabi na, nakita siya na bumuhay ng mga patay, nagpapagaling ng mga lepers, nagpapagaling ng mga bulag, lahat ng mga karamdaman, 100% pinagaling ni Jesus Christ. At the same time, ang kanyang mga salita na binibitiwan, kasi nga, He is the Word, He is the Prophet, magaling na magaling talaga yon. Sabi na, hindi mo ba alam na mayroong isang propeta dito na napakagaling? Pero pinatay siya ng aming high priest at ng mga rulers. Ang mga rulers kasi doon yung parang, meron doon kasi yung rulers, although yung mga high priest kasama yan sa mga rulers sa Jerusalem, sa Judea or something like that. Kasi although they are under the Roman Empire, mayroon din silang parang ruling body, the Sanhedrin, na composed of the mga Sadducees and Pharisees, parang Supreme Court sila. So they're a nation under a big nation, the Roman Empire. So ganun yan, no? Sabi niya. Sabi na, indeed, besides all this today, the third day, no? Sabi na, at saka parang naalala din siguro nila na talagang sinabi ni Jesus Christ, the third day, mabubuhay ako. Sabi na, ngayon ay third day na. At may pumunta kaming mga babae doon at iba mga companions namin doon sa tomb kung saan nilibing si Jesus Christ. At sinabi nila, wala na at may nakausap silang angels. Ngayon, sabi ni Jesus Christ, napakaganda itong sinabi ni Jesus Christ. Sabi na sa 25, then He said to them, "O foolish ones and slow of heart to believe in all that the prophets have spoken." Sabi niya, ano bang foolish? At mahina ang inyong pananampalataya. Hindi ba kayo naniniwala sa sinasabi ng mga prophets? Ang sinasabi ng mga prophets, ang ibig sabihin nito, yung mga nakasulat sa kanilang Tanakh or sa kanilang Bible, the Israelite, the Jew Bible, no? Kasi yun ang Old Testament natin, no? Sabi niya, "O foolish ones and slow of heart to believe in all that the prophets have spoken." Sabi niya, "Ought not the Christ to have suffered these things and to enter into the world?" Di ba dapat kinento na yan sa mga Bible na si Christ ang Messiah ay mag-suffer siya muna at bago siya pumasok sa kanyang glory?
So, parang ni-reiterate ni Jesus Christ na tinuro talaga ito sa Biblia at tinuro din yan during their lifetime na talagang siya muna ay ang isang Messiah na siya nga yun si Jesus Christ. Jesus is the Christ or the Messiah. Yun yung ini-expect nila na dadating at nakasulat niyan sa kanilang Hebrew Bible sa Old Testament natin. Ought not the Christ to have suffered these things to enter into His glory? Tapos, ito na ngayon ng Great Reset Conference. And beginning at Moses and all the prophets, He expounded to them in all the scripture the things concerning Himself. Yan. Nag-conference na sila. No? Kunento ni Jesus Christ na ito talaga ako. Ganon. Kasi baka broad strokes lang, medyo nalabo pa yun sa kanila yung ano ba talaga itong propeta na to at sino ba talaga ito si Jesus Christ. Kaya maraming magtatanong, sabi nga ng isang bakit daw hindi nakuha ng mga disciples na magsasuffer si Jesus Christ. Kaya nga yun ang kontra ng mga Hudyo ngayon na parang hindi totoo si Jesus Christ kasi hindi naman talaga hindi sila naniniwala sa Isaiah 53 na Isaiah 53, the suffering Messiah ay nagtuturo kay Jesus Christ. Sabi na, di ba dapat na intindihan na ng mga disciples yan? But the disciples ay parang tao lang sila, hindi naman sila supernatural din. Siyempre, nag-expect sila ng Messiah na dadating na magliligtas sa kanila under the Roman Empire na hindi na sila magtatax, hindi na sila magbabayos ng mga SSS or something like that. Na parang, di ba ito dapat magligtas sa atin? Pero namatay. So, hindi natin masisi ang mga disipulo. Kaya nga, kailangan i-reset ni Jesus Christ ang kanilang mga utak. No? Para maintindihan. Tapos, dumating na sila doon sa village ng Emmaus. Sabi na, okay, nagkukunyari si Jesus Christ na patuloy pa sasabi ng mga alagad. Sumama ka muna sa amin at magstay ka dito sa bahay. Tapos sinabi na, kumain na sila doon. Now it came to pass as he sat at the table with them that he took bread, blessed and broke it, and gave it to them. Then their eyes were opened and they knew him and he vanished from their sight. No? So after siguro, si Jesus Christ ay talagang na Bible study na, hindi lang Bible study, personal talaga na pagtuturo. No? Nung binigyan, palaging ganon si Jesus Christ, nung binigay na niya ang tinapay, nabuksan ang kanilang isipan, na illuminate sila, naintindihan nila na si Jesus Christ, na talagang muling nabuhay. Tapos, sabi na, and they said to one another, did not our heart burn with us while we talk with us in the road, and while He opened the scriptures to us? Parang ang dito, talagang, nag-open ba talaga si Jesus Christ ng scripture dito? Or talagang, siya lang talaga nagkwento. Memorize ni Jesus Christ yung mga scriptures at the same time, kabisado niya. He's the best teacher. He's the best prophet. Kaya nga, one of the works of the Messiah is a prophet. He will be discussing who is God. And He is a representation of God kasi the fullness of God is in Him in a bodily form lang. Mayroon lang shield para hindi tayo mamamatay ang makakita sa Kanya. Kasi kung walang shield na body ng tao, ang mamatay yung tao, may expose yung God. Jesus Christ is God in a bodily form. Yan lang. Ngayon, ano ngayon yung parang natin dito? Kasi ngayon, ang mga tao ngayon, dito kasi sila bumalik ulit sa Jerusalem at na-reset na ang kanilang puso't isipan, sila bumalik kaagad-agad. Ngayon, balikan natin ang history ng mga tao ngayon. Kasi ngayon, alam po natin, mayroon sa Israel ngayon, ang sabi nga nila, napakamahal na property daw yung Israel, lalo na yung nilagyan ng templo doon. Pinakamahal na lupa per square meter yan sa buong mundo. Pinaglalabanan yan ng tatlong religious group. Una-una, Judaism, pangalawa, Islam, at pangatlo, Christians. No? Ngayon, ano yung parang kasi ang mga tao po doon, siyempre, tayong mga Pilipino, hindi natin alam ang point of view ng mga Jews, no? Kasi ngayon lang medyo na-expose because of the internet na nababasa natin. Ang ganito pala itong mga Hudyo. Ganito po yung kwento ng mga Hudyo. Mga Hudyo po ay hindi sila naniniwala that Jesus Christ was the Messiah. They don't believe on the New Testament. They do not believe on the New Testament. Although binabasa din nila yan, pinupula lang nila yan, naghahanap lang sila ng problema dito sa New Testament. They did not believe that this is the continuation of the Old Testament.
Alam po natin ang mga Hudyo ay naniwala talaga sa Tanakh, yung Old Testament. Tanakh ang tawag nila doon. Yung the Torah, composed of the Pentateuch, yung 5 books of Moses, doon sa first 5 books of the Bible. The writings of the prophets, no? Yung mga sina Samuel, prophets din yan, at saka yung sina Isaiah, naniniwala din sila. At saka yung writings, kasama doon yung mga Psalms at mga Proverbs and others. So yun ang kanilang Tanakh. Yun ang kanilang Tanakh. Ngayon, siyempre ang point ko dito, bakit ko dinidiscuss ito? Kasi ang mga tao or religious person, naghahanap sila ng tapos na itong aming Bible. Tapos na ating aming Bible. In fact, the Hebrew Bible was canonized 450 BC before Christ. 450 BC. Ngayon, they're still waiting for the Great Reset. Jesus, the Messiah. Kasi yun ang kanila, yung pag dumating yung Messiah sa papanahonan nila, na-anticipate na mapapalaya sila sa kanilang kahirapan, wala na silang kalaban, magkaroon ng peace, at maiipon na sila ngayon sa bayan ng Israel. Kasi nawawala ngayon 10 tribes of Israel, ang 2 tribes lang ni Judah at Benjamin, yun lang yung nabalik doon sa Jerusalem nung nabihag sila ng Babylonia. Yung 10 tribes nabihag ng Assyria, hindi na nila nalalaman. So ang kanila expectation ng Messiah ay dadating yan at iipunin sila. Ngayon, they are looking for that. Kaya nga tatawagin natin, they are looking for the Great Reset. Kasi kung dadating na yun na yung parang, ito na yung sa amin. Ito na yung parang, yun ang mga Hudyo. Ngayon, meron silang tinatawag na Tanakh or the Old Testament. Mayroon din silang tinatawag na Mishnah. No? Mishnah. Ang Mishnah po ay parang kung tayo nakakarinig sa ating mga kapatid sa mayroong mga tradisyon, no? May mga tradisyon. Kung tayo nakakarinig sa ating mga kapatid sa mga kasamahan natin sa Katoliko na mayroon silang tradisyon. Pero itong tradisyon na to ng mga ito yung Mishnah nila. Siyempre alam natin ang Tanakh, sinulat yan. Sinulat kay Moses, pinasa niya kay Joshua, pinasa niya sa mga judges, pinasa niya sa mga kings and priests ng mga kings. Kasi ang mga kings, mayroon din mga priests. Pinasa niya. Pero mayroon silang parang tinatawag na tradisyon, Mishnah. Ang paniniwala nila dito, hindi sinulat ito, pero kunento ito kay Moses. Kunento ng mga Moses, kunento din ng mga tatay, mga anak ni Moses doon sa hanggang dumating. Mayroon silang parang tawag na Mishnah. Ang isang example kung paano na maintindihan ng Mishnah, parang tradisyon nila. Isang example doon bakit daw nabulol si Moses? Kasi daw si Moses, according to the Mishnah daw, nung maliit pa raw si Moses, inadapt si Moses ng Parao nung, di ba, kinuha siya ng kanyang kapatid ng Parao. Naglagay daw yung excuse me. Nilagay daw ng Parao yung kanyang crown doon sa table. Maliit pa lang si Moses. Kinuha ni Moses yung crown. Sabi ng dapat patayin na to si Moses kasi kinuha niya yung crown. Bawal kasi hawakan yung crown ng Parao according to them. Parang doon sa Mishnah nila. Sabi yung nag-adapt kay Moses, huwag mong patayin yan kapatid na Parao kasi bata lang yan eh. Wala naman pag-iisip yan. Hindi man niya alam na crown yan ng king yan. O sabi ng king, sige, maglagay tayo dito ngayon ng isang crown at isang baga, yung coal of fire, yung baga, yung nakakapasok na baga. Ngayon, lagay natin si Moses ngayon yan. Kung pupunta pa rin ulit si Moses doon sa crown of the king, pwede na natin siyang patayin. Pero kung hindi siya pumunta doon, hindi natin siya pwedeng patayin. So, in short, ginawa na experiment, pinagapan si Moses. According to the Mishnah daw, pumunta si Moses doon sa baga, kinuha niya at kinain niya. Kaya nabulol si Moses. Yan ang kaya parang para makuha nila anong ibig sabihin ng Mishnah. Kaya nabulol si Moses. In short, hindi na pinatay si Moses kasi sabi nila, ay innocent ito si Moses kasi kung talagang niya yung crown, gusto talaga niya maghari, yung crown, pero kinuha niya ang bagat, kinain, nabulol daw si Moses.
Itong Misna ngayon, ay ang mga Jews ngayon ay naghahanap sila ng kasagutan. Kung sino ba talaga ang Messiah. Kaya mayroon silang tinatawag na Talmud. Yung Talmud na yan, yun yung parang counterpart nila sa ating New Testament. Para maintindihan nyo kung bakit ko din-discuss ito. Counterpart nila yan. Mga commentaries yan ng mga rabbis nila about the Mishnah and about the Torah, about the Tanakh. So, sinusulat nila ngayon yan. Sa atin, hindi natin maintindihan yan, pero napakalaking volume daw yan, napakalaki yan. Hindi mo maintindihan yan kung ikaw lang mag-isa magbabasa kasi nakasulat lahat ng mga nakasulat doon, may mga interpretation yan. Tsaka yung mga interpretation or commentary ng mga rabbi nung mga unang panahon. So, napaka-complicated. Ang point ko dito, they're looking for a reset button. They're looking for a paano ba talaga, sino ba talaga ang dadating na Messiah na magligtas sa atin? Kasi lahat tayo ngayon ay naniniwala, ang Islam ay naniniwala, ang Hudyo naniniwala sila na may doon dadating talaga, no? Christianity, naniniwala tayo sa second coming. Ang Islam naniniwala sila. So yun ang point ng mga Hudyo ngayon. They're looking for the ano ba talaga ang ating paniniwalaan at kailan ba talaga dadating yung Messiah? Kasi they do not believe on the New Testament and they do not believe on the Lord Jesus Christ, no? So, bago yung Christianity, unahin ko muna yung Islam. Ang Islam po ay 600 AD na yan, 600 or 7th century yan, 622. May isang propeta doon, sabi niya, kulang pa yung revelations. Naghanap din sila ng Great Reset. Naghanap din sila ng Great Reset or something like, ano ba talaga? So, may isang propeta doon, sinulat niya yung Quran. So, yun ang kanilang Quran ngayon. Sinabi na ito yung Quran, ito yung talagang totoo na tayo ay kaano ang kaligtasan ng isang tao, something like that. So, doon sa Quran nila, si Jesus Christ ay hindi namatay. Si Jesus Christ ay hindi namatay. Unlike doon sa atin na namatay daw sa cross. Hindi sila naniniwala ang Quran. Hindi sinulat doon na si Jesus Christ ay namatay, napako sa cross. Kinuha lang siya ni Allah doon sa taas at babalik yan doon sa huling at sasabihin na kayong mga Kristiyano ay mali kayo kasi hindi naman talaga ako ang namatay sa cross. Yan at maniwala kayo dito sa So, una-una po, bakit dinidiscuss yan? Kasi really, 3 great religions natin ay looking for the Great Reset book na doon nila pag-aaralan yan. Kasi doon nila dito kayo maniniwala. So sa Jews, yung kanilang Tanakh, yung kanilang Mishnah, at saka kanilang Talmud. Christianity, ang Christianity ay maraming nagugulat din sa Christianity, even the Hudyo. Kasi bakit natin kinabit ang Old Testament? Sabi nila, ba't nila kinabit ang Old Testament sa New Testament? They do not see that we believe in the Old Testament and we believe on the New Testament. Yun ang pinaka-orthodox na Christianity. Naniniwala sa Hebrew Bible at naniniwala sa Christian Bible, yung New at saka Old Testament. Ngayon, nakakalungkot lang na itong ating Christianity ay medyo maraming mga deviation, no? Ang unang deviation po ay parang subtraction at the same time addition. Una po, dahil nga sa tayo sa Christianity, mayroon tayong mga ibang Christianity na dinadagdagan, no? Kasi sabi nga hindi pa itong kompleto itong New Testament. Mayroon pang mga traditions na dapat paniwalaan. So they believe on the visions and apparitions na mayroon nagpapakita na ganito at sinabi sa mga tao na si Mary ay ganito, dapat niyong isulat niyan at yun ang susunod ninyo. Yun ang isang example doon. For the purpose of objectivity, ganun yung mga ko doon na parang instead na mag-focus tayo dito sa New Testament lamang, sa ating at saka Old Testament, mayroon pang mga dinadagdag na ibang mga tradisyon. Kung may tradisyon yung mga Hudyo doon, mayroon din tradisyon ng ibang mga Christian natin na dinadagdagan. Kaya minsan, nakakalungkot na instead na mag-focus tayo doon sa the Great Reset button na si Jesus Christ, nababaling ang ating pananaw doon kay Jesus Christ kasi napapasukan ng ibang mga iba na hindi dapat na mabigyan ng focus. Ngayon, mayroon ding iba tayong mga Kristiyano din na parang
sinasabi na wag na nating paniwalaan yung Old Testament. Ang tawag doon mga ultra dispensationalism, nasabi na ang atin ay simula lang ng Acts, no? Mga ultra yan. Ultra ano yan, mga simula lang ang naka-refer lang sa ating ay simula lang sa Acts at saka hanggang something like that. Hindi ko na masyadong i-elaborate. Hindi nila pinaniniwalaan na itong ibang mga books na to sa gospel na to, sa ating Bible na to from the Old and New Testament, ay kasama yan lang. Hindi natin pwedeng alisin yan. Kasi nga, dinidepensa nga natin yung Old Testament at saka New Testament na hindi sila nagko-conflict. Ngayon, nakakalungkot lang na meron tayong mga kasama na sinabi na hindi na dapat pag-usapan yung mga Old Testament. In fact, hindi sila naniniwala na the Sermon of the Mount is about Jesus Christ. Is about our salvation. Sabi na, the Sermon of the Mount is para yan sa mga Hudyo. At dito na tayo sa mga Acts at the same time. So, hindi ko na elaborate, pero the three major religions, wag na natin pag-usapan yung mga iba na talagang doon. The three major religions, Judaism, Islam, and Christianity, are looking for the Great Reset. The Great Reset. No? Ang mga Hudyo, gagawa sila ng mga Talmud nila. Mayroong dalawang Talmud pa nga, yung Jerusalem Talmud at Babylonian Talmud, mahabang kwento yan. Yung Islam, gumagawa sila ng Quran. Tayong mga Kristyanismo, naniniwala tayo talaga sa New Testament. At ang problema lang sa atin, sa pagniwala natin sa New Testament, minsan tinatanggalan natin at minsan dinadagdagan natin. So, kaya ko pinipresent yan kasi ang natin is the Great Reset was discussed by Jesus Christ in the road to Emmaus. Ang sabi ko nga dito, going to the personal aspect of our buhay. Sa ating mga personal na aspect sa ating mga buhay, siyempre naghahanap tayo ng katotohanan. Sabi nga, full of grace and truth. No? We beheld, sabi, in the beginning, sabi sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Huh? All things were made through Him, and without Him, nothing was made that was made, referring to Jesus Christ. In verse 14, sabi doon, and the flesh became, and the Word, and the Word, Logos, no? And the Word became flesh, and we beheld His glory, and dwelt among us. And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld, we saw His glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Si Jesus Christ yung full of grace and truth na yan. Kasi yun ang glory ng Panginoon. Sabi nga ni Jesus Christ, O foolish ones and slow in heart. He is addressing this to us. O foolish ones and slow of heart to believe in all that the prophets have spoken. Ought not the Christ to have suffered these things and to enter His glory? Diba nakasulat na yan sa mga ating binasa sa ating mga sulat na magsasuffer muna ang Messiah. Bakit magsuffer ang Messiah? Kasi He has to fulfill the requirement of God. Mayroong isang nagtanong doon. Bakit hindi na lang papatawarin ng God? In a way, God naman siya. Bakit hindi na lang niya papatawarin ang tao na magsisi sa kasalanan at sabihin na, God, nagsisi na ako sa kasalanan, gagawa na ako mabuti. Bakit hindi papasaya ng ating salvation? Kasi nga ang doon, if He will do that, He will not be any more God. Bakit na? Kung diyan gagawin ng God yan, napapatawarin niya yung mga nagkasala diyan na walang naparusahan at walang righteousness, hindi na siya God. Bakit? Kasi ang God natin ay mayroon siyang parang requirement at saka mayroon siyang just siya. Yun ang hindi maintindihan just. Hindi siya pwedeng ikaw nagsisi ka na, patawarin kita. Hindi pwede. Ikaw gumawa ka na mabuti, patawarin kita. Hindi yan. Kasi sabi ng God, I am holy. Walang makakapasok sa akin na hindi holy. Walang makakapasok sa akin na hindi righteous. You are not righteous.
Even if you repent from your sin, you're not still righteous. Kasi walang nagbayad ng inyong kasalanan at wala kang kabutihan na makakapunta dito. Kaya ko nga pinapadala ang aking bugtong na anak na si Jesus, kasi siya susunod sa lahat ng batas. Siya yung makakasunod sa lahat ng batas. At kung maniniwala ka sa kanya, ibibigay niya sa iyo ang kabutihan na nasa kanya at siya ang maparusahan para sa iyong kasalanan. So ang sagot doon, kailangan sumunod sa mga attributes ng God, ng kanyang attributes. Hindi pwede niyang patawarin ng isang tao, "Oh, ako Lord Kasi doon sa ibang relihiyon, sabihin na, "Oh sige, magagawa ko na mabuti." Tapos titimbangin yan. Mayroon daw angels na nagbabantay sa iyo, titingnan yung mga good works mo. Oh, good works. Titingnan ngayon yung bad works mo. At the end, titimbangin yan. No, itong good works ni Juan, o itong bad works ni Juan, nanalo yung good works, o punta ka sa paradise or something like that. Hindi ganoon ang God. Hindi ganoon ang God. Sa ating mga buhay, dapat maintindihan natin na kunento ni Jesus Christ yan, na dapat mag-suffer muna ako dito. Oath not, sabi niya, oath not the Christ to have suffered these things and to enter His glory. Tapos kunento ulit ni Jesus Christ. Bible study ni Jesus Christ ang dalawang alagad na to. At sa dulo talagang binuksan niya. Ano ang reaction ng tao nung binuksan niya? Sabi nila, kaya pala ganun ang ating nararamdaman. Kaya ganun pala ang ating nararamdaman. Ngayon, sabi nila, and so they rose up that very hour and returned to Jerusalem and found the 11. Hindi na sila, alam po natin, gabi na yon. Nung nabuksan ang kanilang puso at isipan, hindi sila nag-atubiling matulog muna sila. Bumalik agad sila sa Jerusalem. Go back to Jerusalem because you will start now your journey, you will start now your ministry. Sa ating mga buhay, we're looking for a great reset. Siguro hindi natin masyadong maintindihan kasi we're talking about the eternal things. At ang sabi nga ng God, kung ikaw ay maniniwala sa akin, do not worry. Kasi nga yung mga ibon nga pinapakain ko, ikaw pa kaya na aking anak? Yung mga damo o mga flowers na nasa parang ay dinadamitan ko, ikaw pa kaya na aking anak? Yung masamang mga tatay or mga magulang ay hindi nila binibigyan ng, kung humingi ng tinapay, hindi nila binibigyan ng masama or ahas. Ang ano mo pa nga sa ano. Kaya nga ang ano dito, we have to have a great reset. We have to have a great reset. At minomodel ko lang ito dito sa Emmaus na to. Kasi the first great reset button was pushed by Jesus doon sa dalawang alagad niya, pinapaliwanag niya. And we hope that ang COVID-19 na to ay ito yung road to Emmaus. Napapansin niyo ba ang COVID-19 ay binibigyan tayo ng pagkakataon na makarinig ng mga salita ng Panginoon sa pamamagitan ng iba't ibang teknolohiya or iba-ibang media. That is the parallelism of this discussion of Jesus Christ to the road to the Emmaus. Binibigyan tayo ng pagkakataon na makarinig tayo ng kanyang mga salita sa pamamagitan ng ating pag-stay put kasi we're too busy. No? Ngayon, we are too busy na hindi tayo makarinig. Dapat makita natin ang kaningningan ng glory ng God na siya talaga ang ating pag-asa. Kung ikaw ay nalugmok sa COVID-19 na wala ka ng pag-asa, you have to have a great reset. And the great reset, dapat ang iyong phenomenon, ang iyong paradigm ay mapapunta kay Jesus Christ. Kasi He is the only way. He is our hope. Without Him, we can do nothing. Without Him, we can do nothing. Ako po ay tatapusin ko po to sa isang kwento ng aking isang kaibigan sa tennis court. Sabi niya sa isang kaibigan ko sa tennis court, kung ikaw ay isang may-ari ng company o ikaw ay isang manager, dapat ang i-hire mo yung tao na naniniwala sa kanyang relihiyon. Kasi ang konsepto niya, sabi na, kung siya ay naniniwala sa kanyang religion, regardless kung ano daw religion niya, mabait yan. Kasi ang tinulo ng lahat ng mga religion, walang nagtuturo na mangupit ka, walang nagtuturo na magnakaw ka. Lahat ng mga tinuturo ng relihiyon, ay sinasabing magpakabait ka,
So sabi ng kaibigan ko doon sa tennis court, yun daw ang i-hire mo, yung mga tapat sa kanilang religion, regardless of the religion. Kasi mabuting mga tao yan. Yes, totoo yan. Lahat po ng mga, kung sabi nga ng isang nagano, dapat daw tingnan ka doon sa isang hindi hilaw na believer, dapat daw kung sa hinog. So, debatable kung ano yung hilaw na believer at saka yung hinog na believer. Ang point ko dito ay ganito. Ang great reset natin ay hindi tayo naniniwala doon sa mabuting tao. Although, wait lang muna kasi baka mali ang aking pagkaka-explain sa mabuting tao. Kasi kung sabi nga na concept, sundan lang muna natin yung konsepto ng kaibigan ko sundan sa tennis court. Sabi na, itong hair mo kasi mabuting tao to kasi sumusunod sa religion niya. Yes, no? Kasi ang tinuturo sa lahat ng religion, you have to do good works in order to be saved. All religion, mamimili ka, all religion. You have to do good works so that you will be saved. Only Christianity ang nagtuturo that your self-righteousness, your good works cannot save you. But tinuturo din, ulitin ko, tinuturo din na gumawa ka na mabuti. Yun lang din ang isang hindi maliwanag na explanation ng iba na parang kayong mga Kristiyano hindi kayo naniniwala na gumawa kayo na mabuti. Naniniwala kami, in fact, sabi nga, gagawa kami ng mabuti, no? To glorify God. But hindi naniniwala ang Kristiyano na siya ay maliligtas sa pamamagitan ng kanyang paggawa ng mabuti. That is the difference between Christianity and other religion. Other religions say na you have to do good works to be saved. Only Christianity na say na you have to do good works, but that good works is your service but cannot save you. In fact, hindi ka nga pwede magmamayabang din sa good works mo. Ngayon po, ano yung Great Reset? Siyempre, titingnan natin ang Panginoon. Titingnan natin si Jesus Christ. Kasi naglalaban ngayon ang iba't ibang mga konsepto sa ating mga buhay ngayon. In the next few months, lalabas ang Great Reset. Sabi nila sa Great Reset. Ang pinaka nakita ko doon sa Great Reset. Sabi nila, sa Great Reset, tatanggalan, para ipo-pull out natin yung ng economy, plug ng economy. I-reset natin. Lahat ng value ng pera mo, wala na. Wow! Wala nang value ng pera at magsisimula tayo. Kung ganoon man, parang may parallelism sa ating gospel. Pag ikaw ay nag-Great Reset ka, lahat ng iyong mga ginawa, simula ng pagkabata mo, lahat ng iyong ginawa, if you believe on the Lord Jesus Christ, He will erase all your debts, sin, death, and He will also erase your self-righteousness. Yun ang mahirap yung self-righteousness. Na parang mayroong ako maraming napundo na self-righteousness, mabait na ako, marami ako natulungan. He will erase that. Yun ang i-reset ng Panginoon ang ating puso't isipan. Na ating mga self-righteousness pala ay hindi nakakaligtas sa atin. At the same time, yung conscience natin sa ating makasalanan ay hindi tayo naniniwala na mapapahamak tayo. Because, not by ourselves, not that we are good, because Jesus Christ paid our sins in full in the cross. And He clears our conscience. Na tayo ay napatawad na tayo ng ating Diyos. At the same time, He will tell us that your righteousness is not enough. You abandon that because that is rubbish and get the righteousness of Jesus Christ. And you will now walk as these people walk going back to Jerusalem. Ang sabi nila, 33. So they rose up that very hour and returned to Jerusalem and found the 11 and those who were with them gathered together, saying, the Lord is risen indeed, and has appeared to Simon. And they told about these things that happened on the road and how He was known to them in the breaking of bread. After that, nagpakita na si Jesus Christ. Ang sabi ni Jesus Christ, peace to you. Why are you troubled and why your eyes are not? Behold, tiningnan niya, ako ay totoo. Ngayon, si Jesus Christ ay totoo. Kumain pa nga si Jesus Christ dito. Kumain pa. Ngayon, umalis na si Jesus Christ dito sa Ascension.
At sabi niya, I will come back. I will come back. Ngayon mga kapatid, kailangan natin ang great reset. Kailangan natin ang great reset. Kung ikaw ay nagsawa ka na sa kagagawa ng kasalanan, nagsawa ka na sa kagagawa ng kasalanan mo, you have a great reset. Magpahinga ka na sa paggawa ng kasalanan. Kung ikaw ay nagsawa na sa pagtatrabaho na wala ka na pupuntahan, push the great reset and accept Jesus Christ as your Savior. Sa mga nakakaano naman, dapat i-illuminate natin ang ating sarili na mayroon tayong trabaho to broadcast this good reset button, which is Jesus Christ. In the next months, mag-uusap about great reset. But ang great reset ay pag-usapan na, and the great reset button is Jesus Christ. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Start your journey with Jesus Christ and you will sinabi ni Jesus Christ, I will not leave you nor forsake you. Promise siya ng Panginoon. At sabi na, bibigyan kita ng glorified body. All your sin, death is paid, and the righteousness is in you. You are now atoned, and the wrath of God is not in you. But if you will not have the great reset, hindi natin alam na dadating na si Jesus Christ, and you will suffer, and you will go to hell eternally. That is in the Bible. Believe on the Lord, believe in the Bible, believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your household. Let us pray. Panginoong Diyos na aming Ama, Lord, kami Lord ay nagsiselebrate ng New Year ngayon. Kami Lord ay may backdrop na kami sa COVID-19 at alam po namin Lord na ang aming hope ay nasa iyo kung kami ay maniniwala sa iyong bugtong na anak si Jesus. Lord, pinapanalangin ko po Lord ang sino man makarinig nito Lord, na bigyan mo ng illumination na kami Lord ay makasalanan, ang aming self-righteousness ay baliwala yan sa iyo Lord. It's just a trust sa iyong paningin Lord. At kami Lord ay magkaroon ng great reset, illuminated, magsisi kami sa aming kasalanan at tanggapin ka Lord bilang aming Panginoon tagapagligtas. Lord, i-bless mo rin po ang makikinig, gano'n sa mga believers Lord na magpapatuloy, na magpapahayag na yung mga salita. Bless mo rin po Lord ang 2021. Pinapanalangin po namin Lord na ang COVID-19 ay mawala na sa early 2021 at kami Lord ay makapagpatuloy sa aming buhay na may great reset na Lord na sa iyo Lord. Bless mo Lord kung ano man ang iyong plano sa iyong buhay. Hindi namin alam, ikaw masusunod. Ngunit kami Lord ay nagtitiwala na hindi mo kami iiwan at hindi mo kami bababayaan. Salamat muli Lord at dinalangin namin to Lord sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, tagapagligtas. Amen. God bless po mga kapatid. Happy New Year. Happy Great Reset Day for your life and accept Jesus Christ as your Lord and Savior.